Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito ngayong huling araw ng paggawa ng bahay ni Nanay Bibilita. Sa pang-8 araw nga ay matatapos na ang tahanan nila. Napakadami na rin nangyari. Pukpok dito, halo ng semento at pagkakayas ng kawayan. Na nagsimula sa plano at ngayon nga ay naging ganap na tahanan na. Maraming mga pagod ang binuhos pero lahat ng yun ay napapawi. Makita lang sila nakangiti sa aming ginagawang tahanan para sa kanila. Kaya ngayong araw ay magsisemento at magpipintura para mas lalo pang tumibay. At ang sarap lang sa pakiramdam na meron na naman tayo nabigyan ng ganitong tulong na masisiguradong hindi na sila maulanan at maranasan nilang magkaroon ng maayos na tahanan. Yan, good morning. Yan, so ngayong araw po ay magpipintura tayo ng bahay ni Nanay Bibilita. At yun, so si Tatay Rene ay ginagawa naman yung bintana. At ito nga po yung last day ng pagtatrabaho dito sa bahay ni Nanay Bibilita. Pipintura tayo ngayon. Ayan, kasama natin ngayon si JR. So tara po. Minekos-mekos na nga namin yung pintura at nilagyan na rin ng thinner para hindi gaanong malapot. Abay pagkahalo nga ng pintura ay hindi na pinatagal ni JR at excited na daw magpintura at tutulong din daw sa paggawa. Ako'y hanga rin dito sa batang ito, parang hindi napapagod. Napakasipag kaya kung anong iutos ay talagang gagawin. Ay tutoy, pagpatuloy mo yan, malayo ang iyong mararating. Kaya sabi ko sa kanya, ito pinturahan mo yung sanipa at ako dito sa dingding. At mataas nga yung ibang part ng dingding at para hindi rin gaanong mahirapan yung bata. Ay napakabilis din naman kumilos, parang gustong pakyawin. Ay nasubrahan na wari sa sipag itong batang ito kaya kahit chero ay pinunturahan na, sabi ko na lang ay sige pinturahan mo na rin at para pantay. Maigi na rin at marunong din itong batang ito at kahit paano ay nabawasan ang trabaho natin. Pero kwento nga ng batang si JR ay excited na daw siyang matapos ang tahanan ng kanyang lola para daw makatulog siya sa magandang tahanan at maglalaro daw sila ng dampa ng kapatid niyan si Rodney. Talagang ibang-iba na ang panahon ngayon kumpara dati. Hindi mo maiwasang mapansin na ang mga bata ngayon ay mas nakatutok na sa gadgets kaysa dati na nakakapaglaro at nakikipagsalamuha sila sa labas. Ngunit sa mga liblib na lugar ay nabubuhay pa din ang mga laro ng batang 90s. Talaga namang kinagigiliwan ng mga kabataan. Isang pabahay na naman ang ating matagumpay na natapos at isang pamilya na naman na magkakaroon ng maayos na masisilungan. Bawat pupok ng mga pako, bawat lagari ng mga kahoy, paghalo ng simento at bawat pagod natin ay kaginawaan naman para sa pamilya ni Nanay Bibilita. Sa ganitong mga hangarin at lalo nagsisilbing inspirasyon upang lalo kong ipagpatuloy ang ganitong gawain. Hindi pa man ganun kalaki ang aking channel, ay naniniwala ko na kahit sa maliit na paraan ay makakatulong at makakapagpasaya ko ng ating mga kababayan. Kaya nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga naging instrumento ng aking misyon, lalong-lalo na kay Ma'am Betty na nagsimula hanggang ngayon ay nandyan upang pagkalooban ng pabahay ang ating mga kababayan. Malayo-layo na din ang ating naging paglalakbay at naniniwala ako na mas lalawak pa tayo. Sabi nga nila malayo na pero malayo pa. So yung mga kababayan, at
Eto na tayo ngayon sa final ng paggawa ng bahay ni Nanay Bibilita. So natapos na namin yung bahay nila. Ayan. So ang ganda. Ayan, syempre yan. So nagpapasalamat ako sa ating sponsor na si Ma'am Betty at hindi naging posible itong ating pabahay. At lalo-lalo na kay Tate Rene. Ayan. Si Tate Rene po yung 1 to 5 na pabahay ay siya po yung gumawa. At ako yung helper. Pero grabe pong effort na nilang ginawa ni Tate Rene. Napakapulido po ng paggawa. Ang ganda. Ano ba? Nadaan dito? At sa nagpintura pala kay JR. Napakagandang magpintura pala nitong batang ito. May future ka. Kaya, ayun, so isa na naman pong kababayan natin ang pabibiyaan ng ganitong pabahay. Yan, so hindi pa tapos to bed ni Nanay Bibilita. So gagawan pa ni Tate Rene ng bed, yung single bed kasi si Nanay Bibilita ay nahihirapan tumayo. So gagawan muna natin siya ng bed. Ganda. Oh. Grabe no, ganda pala ng bahay pag napinturahan na lalo no. Maraming salamat. Wala na ako masabi kundi maraming salamat. Naanuhan mo si Nabibi. Opo. Salamat at natulungan kami. Buting puso. Kaya Bibi, ikaw ay Po. Thank you po, thank you po. Yan si Nanay lagi dito nakatambay. Tapos lagi pong ano, ang kaganda naman ng bahay. Hermet sa kanya. Lagi dito. Natutuwa lang sila siguro sa nakikita nila ngayon Nanay. Kasi may panibago ka ng bahay. Maayos ng tahanan mo. Hindi natakot sa aswang. wala nang ganito Nanay oh. Wala na. Maayos na tatay no. Maayos na. Baka may niyip dyan oh. Basta hintayin nyo na lang matuyo yung simento. Sabi nga nung apo ko doon ay oh, yung nandito no, panghanay ka ganyan no. Tayo doon kay Lula, tinang ko yung bahay ni Lula. Ay sabi, pwede Lula umakyat diri? Ay oo naman. Ay umakyat doon. Salamat po. Pasalamat talaga po ako dyan. At kami po ay tinakalog ninyo ng bahay. Marami pong salamat sa inyo. Masaya si tatay, masaya. So ngayon lang ba kayo nagkameron ng ganyan tahanan? Dati ba alam bang tahanan nyo? Ay di yung mga kahoy-kahoy din lang at saka nung ano din sa lupil, yung sasa na patay. Sasa? Ngayon. So ibig sabihin, hindi pa kayo nagkakameron ng parang maayos na tahanan? Opo. Wala. Hanggang sa lumaki mga anak ko, nagkasawa yung ilang anak ko 3. Hindi man nakapagpagawa ng ganyan. May ba't na pa-birthday na sa ni Lord? Oo. Ano po? Salamat po, maraming salamat. Ako man natutuwa kasi napakagaling ng Panginoon kasi ang ganda ng pa-birthday. Pa-birthday sa iyo. November 27 po. Di ba? Ma-birthday na si Nanay. Ilang taon na? 65? 64 lang. 64. Sa tuwa ng kapatid ko, yung kapatid niya mataba nung isang araw. Ay, mapunta ko dito. Yan pala ay birthday mo pala. Sabi ko, maparito ka. Haba. Mahalaga ay makapaghanda at makapag-celebrate ng konti Nanay, no? Ayan. So mga babayan, at abangan nyo na lang po yung susunod naming paggawa lang. Konti na lang yung kasi ang gagawin na lang ay bed at yung pinang-alulod. Isang kembot na lang talaga. At pwede na nilang tirahan yung bahay na ginawa para sa kanila. Ayan. So uwi muna kayo, papahinga. At ayun, so 8 days na paggawa at naayos naman at nakaraos. Ayan. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood at pagsubaybay sa buhay ni Nanay Bibilita, no? So hindi pa naman dito nagtatapos yung ating pagbablog sa kanila. Pwede natin siyang mabisita kapag yung may mga tulong na galing sa kanila or
pag yung gusto natin kamustahin, pwede naman natin puntahan. Maraming salamat po. Bye-bye! Bye!